Mga balita mula sa labas ng bansa, Democratic candidate Hillary Clinton at Republican bet Donald Trump nagharap na sa unang US presidential debates. At isang grupo ng master builders sa France nagtatayo ng isang kastilyo gamit ang 13th century tools. Si Pauline Recuesto sa detalye. Naging mainit ang unang debate ni Democratic presidential candidate Hillary Clinton at Republican candidate Donald Trump. Tinalakay ng dalawa ang mas mainam na paraan upang makagawa ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan ng Amerika. Sinabi ni Clinton na palalakasin nito ang ekonomiya at itataas ang national minimum wage kasabay ng pagtataas sa buwis ng mga mayayaman. First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. We also have to make the economy fairer. That starts with raising the national minimum wage and also guarantee finally equal pay for women's work. Para naman kay Trump, dapat pigilan ang mga kumpanya ng Amerika na dalhin sa ibang bansa ang mga trabaho at ibaba ang mga buwis nito. Our jobs are fleeing the country. They're going to Mexico, they're going to many other countries. You look at what China is doing to our country. But we have to stop our jobs from being stolen from us. We have to stop our companies from leaving the United States. Mula sa usapin ng pagbubuwis, tinalakay din ng dalawang kandidato ang seguridad ng Amerika at usapin ng kasarian. Sa post-debate poll ng CNN, 67% ang nagsabing handa na para maging pangulo si Clinton habang 43% lamang ang pumabor kay Trump. Sa ngayon, ayon sa mga eksperto, ito ang nananatiling hamon para sa business mogul. Sinusubukan ng isang grupo ng mga master builders sa France ang paggawa ng isang kastilyo gamit lamang ang mga kagamitan noong 13th century, gaya ng martilyong gawa sa kahoy at sinalumang chisel. Taong 1999 pa nang simulan nila ang naturang proyekto. Sa pamamagitan nito, nalaman ng mga archaeologist at volunteer ang nakagawian noong medieval period sa larangan ng construction. Kamangha-mangha rin ang mga teknik na ginawa ng mga karpentero gaya ng treadmill crane na ito na inaakyat ang mga bato sa matataas na palapag ng kastilyo. Ayon sa isang volunteer, isa sa mga matututunan sa paglahok sa proyekto ay ang kahalagahan ng pagtsatsaga. Kumpara kasi sa makabagong panahon kung saan gumagamit na ng mga makina para mapabilis ang trabaho, mano-mano nilang ginagawa ang lahat. Naging isang tourist destination na rin ang lugar at nasa 300,000 turista ang bumibisita rito taon-taon. Inaasahang matatapos ang proyekto sa susunod na 10 hanggang 15 taon, subalit exterior pa lamang ng gusali ang mayayari. Para sa PTV News, Pauline Recuesto. May panibagong ebidensya umano ang Department of Justice laban kay Senadora Laila De Lima sa susunod na pagdinig ng Kamara sa operasyon ng ilegal na droga sa Bilibid. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, hindi isiniwalat noong Justice Secretary pa lamang si De Lima ang tunay na halaga ng perang nasabat sa ikinasang raid sa loob ng Bilibid noong taong 2014. Bukod pa rito, pinag-iisipan din umano ng kalihim na gamitin bilang ebidensya ang umano'y sex video ni De Lima at ng dati nitong driver na si Ronnie Dayan para patunayang malapit si De Lima kay Dayan na sinasabing kolektor ng drug money sa NBP. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Hinamon ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II si Senadora Laila De Lima na patunayan ang kanyang mga aligasyon. Sa kanyang statement, sinabi ni De Lima na ang mga ipinepresentang ebidensya ng Department of Justice laban sa kanya ay peke tulad ng piluka ni Aguirre. Abuso na ata ng katuwiran si Secretary De Lima. Alam mo, Senator, Secretary De Lima, alam mo yan eh. He who alleges must prove. Ina-allege mong fake yung aming mga witness. Nasaan ang proof mo? Nothing. Nada. Sinabi ni Aguirre na may panibago silang ebidensya sa ikatlong pagdinig ng Kamara ukol sa drug trade sa Bilibid sa susunod na linggo na mas magdidiin pa kay De Lima. Base umano sa impormasyong nakuha ng DOJ sa ahente ng pamahalaan at sa isang inmate, hindi idineklara ng mga otoridad ang tunay na halaga ng perang nasabat sa ikinasang raid ni dating Justice Secretary De Lima sa Bilibid noong December 15, 2014. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila.
But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Nagbabala naman si Aguirre na posible nilang gamitin sa korte laban kay De Lima ang 3 sex video umano nila ng kanyang dating driver na si Ronnie Dayan kung itatanggi nila ang kanilang relasyon. Maliban dito, maaari rin daw ipalabas ang mga ito sa isang executive session sa Kamara kung nanaisin ng mga mambabatas. Sir, anong significance kung i-admit yung relationship? Malaki ang significance. Mag-i-explain yun why Ronnie Dayan was so powerful, why Ronnie Dayan was able to extract monies from the drug lords, why Ronnie Dayan was able to get monies from the drug lords. So malaki-malaki yun. Because an ordinary driver could not do it. Bukas ang DOJ ngayon na ilagay sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP si Dayan kung makikipagtulungan ito sa investigasyon. As a matter of fact, we are looking for him and we are inviting him, or I am inviting him. Hindi umano apektado ng mga naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa European Union ang relasyon ng Pilipinas at EU sa larangan ng kalakalan. Katunayan nakatakdang idao sa bansa ang kauna-unang EU-Philippines Business Summit kung saan tatalakayin ang tunguhin ng dalawang ekonomiya pagdating sa Free Trade Agreement. Detalye mula kay Lala Babylonia. Malaki ang nakikitang oportunidad ng mga European investors sa bansa. Ito ay sa kabila ng kontrobersyal na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa European Union, pati ang mga isyong kinakaharap ng administrasyon sa gera nito laban sa iligal na droga. Ang 10-point economic agenda kasi ng administrasyong Duterte ang basihan ng mga European investor, hindi umano ang mga isyu ng politika. What is important for the EU delegation and for our colleagues back in Europe is, of course, what policies are actually being carried out. And over the last couple of weeks, I've had the pleasure to meet with a large number of the people on the economic team of President Duterte. And I was actually quite encouraged by the different statements I got from a number of the secretaries, where they all said that the 10-point economic program, as laid out a couple of months ago, is still fully on track. It's being implemented. And when you read the economic program, it looks promising. Sa Oktubre 4, idadaos ng EU-Philippines Network o EPBN ang kauna-unahang EU-Philippines Business Summit sa Makati Shangri-La Hotel. Dadalo sa naturang dialogue ang ilang cabinet secretaries ng Duterte administration katulad ni Trade Secretary Ramon Lopez at DILG Secretary Ismael Sueno. Tatalakayin sa EU-Philippines Business Summit ang bisyon ng dalawang bansa pagdating sa Free Trade Agreement. Noong taong 2015, nagkahalagang 13 billion euro ang naipasok na kalakal sa bansa ng Europa habang 3.3 billion pagdating sa serbisyo. Ang Free Trade Agreement ayon sa European Chamber of Commerce ay magiging daan upang madoble pa ang naturang mga numero. It's nice in uncertain times that we face to be able to distinguish between politics and business. And in our undertaking here in the EBBN, we are completely non-political. It's all about business. All we try to do is enhance business between the Philippines and Europe and Europe and the Philippines. Tatalakayin din sa naturang summit ang kahalagahan ng pagkikipagtulungan ng lokal na pamahalaan sa pagpapalago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa pamamagitan ito ni DILG Secretary Ismael Sueno. Rodrigo Duterte na crossing the Rubicon o wala nang balikan ang pagdistansya niya sa Estados Unidos. Hindi raw kasi patas ang Amerika kahit sa mga kaalyado nito tulad ng Pilipinas. Desidido naman ang Pangulo na palakasin ang ugnayan sa Russia at China. Umaaksyon si Jeff Caparas. You listen to your about to cross the Rubicon. Sir, what does that mean in foreign policy? It is the point of no return. Ganito inilarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pananaw niya sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos ngayon. Kung ang Pangulo ang tatanungin, panahon na para patibayin ng Pilipinas ang relasyon nito sa ibang bansa, kahit pa sa mga itinuturing na karibal ng Estados Unidos tulad ng Russia at China. Sinabi ng Pangulo ang pahayag na ito sa pakipagpulong kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev kasabay ng pagtalakay sa iba-ibang isyu tulad ng kalakaran. I said I had a good talk with the Prime Minister Medvedev. I will open up the Philippines for them to do business, alliances of trade and commerce. Isa raw sa mga dahilan ng tila pagkaumay niya sa Estados Unidos
ang hindi pantay na pagtrato nito sa Pilipinas bilang kaalyado. Halimbawa na lang sa usapin ng pagtulong sa oras ng digmaan. You know, there is a RPUS pact that was in the 50s. It says that an attack on the Philippines would be an attack of the United States. But in the United States Constitution, it says that before a president can declare war with anybody in defense of an ally, he has to go to Congress for permission to go to war. That's the problem. So if the Congress will not give him that authority, what will happen to us? Tingin ng Pangulo, ito na ang tamang panahon para bumalangkas ng bagong foreign policy ang bansa. It cannot be just a one-way traffic here. Even if I am a president of a small republic, I will see to it that in matters of principle, we are in parity. Tabla. Bukod sa Russia, balak din ng Pangulo na makipag-usap sa China para resolbahin ang issue ng agawan ng teritoryo at pag-usapan ng tungkol sa ekonomiya. I said I'm ready to not really break ties, but we will open up alliances with China. And after China, I think I'll go to Japan and I'll go to Russia. And never mind about the ratings. Nauna nang sinabi ni Digong na interesado siya na bumili ng mga armas sa China at Russia. Muli namang inimbitahan ng Pangulo ang United Nations at Amerika na mag-imbestiga tungkol sa extrajudicial killings. Pero ilang kondisyon ang inilatag niya. We will do it in our jurisdiction. We will have sanctions. Because what can I do? What is the remedy available to me kung nagsinungaling ka? And if there were no killings, this is official, I will resign tonight. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, posibleng humarap ang Pangulo sa UN Rapporteur oras na matuloy ang pagpunta nito sa Pilipinas. Well, yun kasing gustong mangyari ng Pangulo, no? Kung meron silang mga tanong, gusto rin niya makapagtanong. So, tulad na sabi ko, yung TOR na yan, subject to consultation, no, and agreement.